Himain na kanina sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, magkakausap natin sa kabilang linya si Marian Enriquez Maan. Sino yung naghain ng impeachment complaint at ano ang naging grounds o basihan? Yes, Cheryl, katatapos nga lang nung paghahain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon sa kinatawan ng grupo na si Attorney Armand Digutan, 12 ang nakalistang complainants na mula sa Simbahang Katoliko, mula yan sa Diocese of Novaliches, Order of Carmelites, Congregation of Mission, mula sa mga NGO na Stand Up for God, Consensya Davao, Stop Corruption Philippines at grupo ng mga abogado, ang Union of People's Lawyers mula sa Mindanao. Ang mga kongresistang nag-endorse nito ay dito nga for the impeachment ay sina Assistant Minority Leader at Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. at si Deputy Minority Leader Ambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada. Pangunahing grounds na kanilang inilatag ay betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa pag-commit umano ng plunder o kaya malversation, graft, and corruption sa maanumalya umanong paggasta ng 125 million confidential funds ng OVP noong 2022 at ang higit 112 million pesos na confidential funds naman ng DepEd noong 2023. Diit din ng ilan na nagkaroon nga ng bribery sa mga opisyal ng DepEd. Naniniwala silang illegal yung mga disbursement o paggamit nga ng pondo ng bise. Base na rin sa mga lumabas nga doon sa pagdinig ng Kamara. Matatandang maging nga yung Philippine Statistics Authority, Cheryl, di ba, verify na walang birth record yung ilang mga nakapirma sa acknowledgement receipt na nakatanggap umano ng confidential funds tulad din na Mary Jane Quiatos at Kokoy Villamin. At yun nga, pagkatapos itong filingan, nitong third impeachment complaint, ay inaasahan nga na dadalhin na or i-refer na ito ng Office of the Secretary General sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Pero yun nga lang, Cheryl, naka-break na kasi, magbe-break na ngayon yung session at sa January 13 next year, magbabalik yung Kongreso. So doon na nga maaaring talakayin ito sa order of business para i-hain doon sa i-refer kung kaninong Committee of Justice tatalakayin. So basta parang mga tinanggap lamang itong tatlong impeachment complaint. May impormasyon na ba kung ano ba ang update dun sa mga nauna or talagang sa pagbabalik na ng sesyon? At saka tayo magkakaroon ng linaw kung paano, kung uusad ba talaga ito? Cheryl, ang sinabi sa atin ni Secretary Reginald Velasco, lalo na ng mga nakarang araw na nangihingi tayo ng update, hinihintay nga nila itong pangatlong impeachment complaint, kumbaga pagsasama-samahin na din sabay-sabay nang i-refer o dadalhin doon sa opisina nga ng Speaker Romualdez. At magkatapos ito, yun na nga, ang mangyayari January 30 next year na kumbaga ma-actionan to pagdating or pag-resume ng session, January 13 may 10 days ang Office of the Speaker para i-refer ito sa order of business at doon sasabihin at i-refer naman sa Committee on Justice. Ngayon yung Committee on Justice, they will have 60 session days para talakayin itong mga complaint na ito. Ang tanong, Cheryl, malapit na po yung may kampanya na at mag-e-election na. Oo, may sapat ba sila na panahon at matututukan ba talaga? Siyempre, mas tututukan ng mga yan, yung mga nangangampanya. Tama ka, February yan, Cheryl. Kung yung within 60 days, so unang buwan pa lang nila, malamang naghahanda na yung mga yan para sa kanilang kampanya pagdating ng February. Naku, Cheryl, yan yung ilang sinasabi nga na problema ng ilang mga kongresista dito, ilang mga house leaders, sinasabi na medyo mahihirapan tayo pagdating sa oras. Dahil kung magawa man nila dito yan, ang tanong naman, pagkatapos ng eleksyon, which is in May, kakaroon na rin ng palitan, di ba, doon sa setup naman ng Senado. So, problema talaga yung oras, kumbaga, para sa kanila. Alright. Maraming salamat, Marian Enriquez.